Good morning po mga mamita. Ngayon po ay tayo magluluto ng French bread. Wala po akong measurement gaya ng dati. Kaya po minsan hindi ko po ako makapagbigay ng mix ng mga ingredients. Saka pa nga po pala, maraming pong salamat sa mga nag-pray para kay Kabebe. At ako po ay maligaya na nakausap ko na po siya kanina na nakauwi na po siya. Nakausap po silang mag-anak si si Rowan at saka po si Kapamer. So, kung mapapansin niyo po yung mga huling vlog ko, 1 week ko na pong alam na may sakit si Kabebe, pero hindi ko po sinasabi yun sa aking channel kasi po, binibigyan ko po sila ng privacy nila dahil kahit dito naman po sa Amerika, kahit asawa natin, kung ayaw natin pasabi kung ano yung mga sakit natin, nasusunod po, meron po tayong privacy act. Pero Pilipinas naman po, hindi na kailangan ng may privacy act. Bigyan po natin ng karapatan yung mga tao na sila yung unang magsabi. Kamukha po kay Rowena, nakita ko po sa kanyang vlog na may nagtanong kung okay daw po ba sila, bakit daw wala si Ka-Farmer at si Kabebe. Ang sabi po niya, nag-comment po siya na ang pagkasabi niya, nagsisure daw po na bigla nga din po ako, nasa ICU po si Kabebe. So, tinawagan ko po agad si Rowena Foods to Go kasi pamangkin ko naman po siya at ako po yung kumaalalay na kanya mulat sa pool. Sinabihan ko siya, Rowena, hindi ka dapat maglagay ng kanyang kahit anong comment. Dahil iyan ay private life ng mag-asawa. Hindi dapat manggaling sa iyo yan. Ang dapat panggalingan yan yung mag-asawa, hindi sa iyo. Tanggalin mo yan at hindi ko gusto yan. Kasi po talaga namang na lahat tayo nagwo-worry, lahat tayo nag-iisip kung ano nangyari kay Kabebe. Pero ako po kasi nakausap ko na si Ka-Farmer nung pa pong night na dinala siya, sa emergency na na-ICU. Yun nga po, nagkaiyakan kami ni Ka-Farmer dahil ako po talagang napamahal sa akin si Kabebe at si So, hindi ko po yung binabanggit kasi ayoko po parang gamitin sila sa aking vlog na para lang tumaas ang rating ko o tumaas ang subscriber ko, gamitin sila Ka-Farmer. Hindi po yun ang layunin ko, kaya po ako nag-YouTube channel. Gusto ko pong i-share ang aking mga niluluto kung paano kong gawain, kaya po ako nag-YouTube channel. Ako po ay responsible in my own act. Yan po ang aking philosophy sa buhay. Hindi po ako masyadong nakikialam kasi kung minsan po doon po tayo natutrouble. Kaya po ako ngayon, pinintuan ko na po yung masyadong kong concern sa mga tao. Kasi po ang pagka-concern po kayo, yung tendency po nun, parang ipaglalaban mo sila pag may nadinig ka. So at the end of the day, parang ito po yung mapapasama. Kaya nilubayan ko na po yung masyadong makitang concern. Kasi hinihintay ko pong sila magsabi sa akin. Kamukha po nung nasa emergency siya, alam ko po na busy si Ka-Farmer, na nalaman ko po, hindi po ako nag-text, hindi po ako tumatawag. Gusto ko pong asikasuhin niya ang kanyang asawa. Hindi ko po siya inaano dahil alam ko po ang seizure hindi simpleng sakit yan. Brain po yan at saka kamukha ni Kabebe. Talaga pong nakakadurog ng puso kung may nangyari sa kanya. 2 bata ang mawawala ng ina. Kasi po ako, namatay ang nanay ko nung ako ay 5 years old. Wala pong pwedeng pumalit sa kalinga ng ating sariling ina. Wala pong physical, wala pong scientifically. Na lang po ang gusto kong sabihin at sana po wala naman po akong magtampo kung sakali man po. Opinion ko po yun, may kanya-kanya po tayong opinion. Yun po ay sa aking opinion, sarili ko po yung opinion. So anyway, ngayon po magluluto po tayo ng French bread gaya ng sinabi ko. So meron tayong all-purpose flour na malaking timba dahil every Sunday gumagawa po tayo. So kahapon po Valentine, hindi po tayo nakagawa. So gagamit po ako ng generous 1 cup. Palagi pong generous ako, hindi po naglagas. So 1, na cups. At ito nang sinabi ko, kamukha po nitong salt lang po siya, yeast at water. Kaya po ito, hindi nakakataba, hindi po kamukha ng mga tinapay natin na palaging may asukal. Tapos kakain pa po tayo ng kanin, yun po talagang lahat na yun, yung carbohydrates, nauuwi po yun sa sugar. Kaya po ito, mas healthy po itong kainin. Pero
palagi ko pong binibili sa mga anak ko. Ito pong healthy multigrain. Sanay po silang kumain ng ganito. Hindi ko po sila pinakakain ng white bread. As much as possible. So ito po, 8 cups na nakita niyo po, marami po sa mataas po ang lamang sa 1 cup. So lalagyan ko po siya ng 2 tablespoon na salt. 2 tablespoon, ganyan po. Kasi alam ko po yun ang 2 tablespoon sa akin. Pagka nilagay ko ganyan sa akin tayo. Ito naman kung salt natin, eh medyo makuripot magbigay. Ayan po. So 2 tablespoon salt po yan. Ating gagawin. Tapos po, imimix po natin to para pag inilagay natin yung tubig, eh, yung pong salt nakalagay na dyan. Ganyan po. Tapos, meron na po akong pinaiinit na tubig para po dire-diretso ang ating mix. Ito pong tubig natin, kailangan po yung masasalap ninyo. Ang mukha po nito, medyo mainit. Baka po maluto yung yeast. Oh, sorry. So, maglalagay po tayo ng 2 cups na mainit na tubig. 1 tablespoon of yeast, hindi po 1.5. Dito po sa tubig, at atin siya haluin para po mabuhay yung yeast. Yan po, mga 1 tablespoon po yan. A little bit over, it's okay. A little bit less, it's okay. Hindi naman po tayo gumagawa ng perfecto na patilya. Pangkain lang po sa bahay. Ito po, akin po medyo pagugulain. Ito po aking yeast. Pagugulain ko po yan. Para po, hindi sasama-sama na po natin. So, ito po, natubig na ito. Pwede ko na po i-mix dito. Ito po, mga ano po ito. Mga 2 cups and a half. So, total po ng tubig natin is 4.5 cup of water. Kasali na po yung milk. Kailangan po hindi masyadong basang-basa para po maganda yung at saka ito pong pinapay na po na French bread na ginagawa ng loaf. Hindi na po ito tinatanggal sa container. Dito na rin po ako nagninid. Kaya yun po yung nakikita ko sa asawa ko pag gumagawa siya. Meron po kaming rules na pag dito sa Salem, andito kami sa Salem, ako gagawa ng tinapay kasi makalat po kung minsan siya magluto. Pag doon po sa main, siya po magagawa ng tinapay niya, siya rin po ang magliligpit. Eh dito po, pag siya gumawa, ako pa rin ang magliligpit. So ako na lang ang gagawa. So, nahalo ko na po ito. So, ganyan po. Kung naman po ito dry, madali po na babasain niyo po yung kamay niyo ng mainit na tubig. At saka niyo po tatapik-tapikin para madagdagan yung tubig. Pero ito po yung magandang consistent. Ang ginagawa ko. Hindi po siya malata. Hindi po siya dry. So, ito po hopefully, mapakita ko sa inyo mamaya kasi yung last ng video ko, wala po dito kasi yung cast iron na nilulutuan namin ng mga tinapay. So, ang ginawa po ng aking husband, hindi po siya ng cast iron para sa akin. Dahil yun po talaga sa ilan. So, ayan po, napaghalo-halo natin. At saka tatandaan niyo po, pag may ganito po ang inyong mga spatula, okay, sa Pilipinas, dito sa Amerika, tatanggalin niyo po yan. Kahit po konti. Kasi ito, ilalagay ko rin po yan. Kahit na may konti, punasan niyo muna ng basang paper towel. Kasi kung minsan po, kumipining siya sa mga pipe. Ito po kasi bihira. Meron po kayong access. Dito po sa baba namin, sa first floor, ang mga pipe po ay nakalitaw. Kaya nilagyan ko po siya ng mga kisame na natatanggal. Para kung kailangan i-repair, madali po i-repair. Ako ng mainit na tubig dito sa aking cup. Kasi po kailangan mainit din yung kamay natin para hindi mawala yung init ng ating dough.
Gaya ng sabi ko, ito pong tinapay na to, white bread, pero wala pong asukal. So, mas healthy pa rin po ito kaysa sa mga ensimada, mga pandesal. So, kung ito po, gusto nyo na kumuha po ng blueberry dyan, lagyan nyo po, please po, o huhugasan po yung kamay, tapos, hindi lang, para hindi dito sa kamay nyo. Okay lang po yan. Hindi po. Pero parang kailangan ko kung lagyan ng konting maraming. Kasi pag nag-rice po ito, ayan po, parang gawin niyo po mga 8.5. Pag nag-rice po ito, kasi lalo pa po magiging soft, magiging parang malata. Hindi siya basang-basa. So ito po, pag i-mix ko na to, pag donate ko na po, ito, mga 4 na beses po. Yung first 1 hour po, 3 beses na ininid. Pag nakita niyo kung tumataas na, saka niyo po i-inisin. Ganyan po. Ito po, madikit sa kamay. Ito po lang. So, gagawa po natin na babasain po ulit natin ng tubig. Para po, wala ang dito sa kamay po. Tama na po yung need na yan. Ito na po ang ating pangalawang need. So, basain po natin ang ating tubig ng mainit para po dire-diretso lang po yung pag-rise niya. Hindi po magpa-flat kung malamig po ang ating kamay. Hindi naman na po yan actually didikit dahil hindi po masyado nang madikit itong ating dough. Kahit po mga 2 minutes lang, pwede na po yung bubbles. Wala yung nakadikit sa kamay ko. Ganyan po. Mamaya po yung pangatlo natin meal. Tapos yung pang-apat po, hahayaan na po natin siya ng kumpleto. Hanggang dito na po siya sa magiging hanggang dito na po. So, yan na po, yun na po natin ikukuhan para i-bake. So, then, nandito na po tayo sa 3 times na pang-need. So, kung ang sinabi ko, babasain mo yung kami. Ito po mga bubbles para sa matanggal. Tapos, at the same time, parang pumitunat po naman po ang kanyang dough. Ganyan po. Hindi po natin siya inaalis. Shout out na po pala kay Kuya Rome and Ate Jean sa Montreal. Salamat ng marami po na kayo po ay patuloy na sumusubaybay. At kahit po bago lang kayong naging subscriber ko, feeling ko po tayo magkaka-click na maging magkaibigan at magkuya na parang magkapatid. Tsaka shout out nga po pala kay, hindi ko po alam kung paano itong basahin. Chechay Colette from CDO. Checks or basta si Colette po, Sister Colette from CDO. Tsaka po si Sister Christina Albedo. Salamat po ng marami na palagi po kayong present. Thank you so much po. At summer po pag wala ng pandemic, so kung gusto niyo po pumasyal, lagi po kami nasa dream house namin, summertime. So from LA to Bangor, Maine ang inyo pong lipad. So welcome po kayong pumunta sa amin at talaga pong napakarami dong seafood. Pakikita ko po sa inyo, pagkatapos natin itong init, ang aking mga garden dito sa loob ng bahay. Kasi po, nag-uumpisa na po akong mag-seedling dahil po winter, sana maaga po ang spring namin. Pakikita ko po sa inyo ang akin pong munting garden.
Meron po tayo ditong 4 years old na avocado na ginagawa ko po siyang bonsai kasi po hindi naman to pwedeng itanim sa labas kaya nasa pot lang po siya. Ito po naman, nag-umpisa na po ako na mag-propagate ng aking talbos ng kamote para po ang seedling ko ay Japanese yam, sweet potato. So makikita nyo po ito mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito na po yung pwedeng kuhanin, tsaka pag ito po pwede ko nang putulin. So kasi po sa Home Depot ang 4 po na twig na maliliit, ganito lang po kalalaki, is $5. So ako po, ayan po, kung nakikita nyo po, tumutubo na po yan, at saka dito sa isa, para po kung sakaling ito napaaga ng aking pagpapabinhi, meron po akong mga susunod. Yan po, araw-araw po ito o every 2 days, pinapalitan ko po ito ng tubig. Yan. Ayan po tapos makikita nyo po, at nag-start na po ang mamita sa kanyang lemongrass. Para sa summer po, papalugoin na lang natin. At ito po namang iris na to, iris lily or calla lily. Binili ko po ito sa California. Pinatubo ko na po para po kung sakali kahit dito siya mamunga, hindi po mamulaklak, hindi po mamamatay yung kanyang buds at pwede ko pong itanim by fall. Dito po, nagpatubo po ako 2 weeks ago ng Cherimoya tree kasi binibili ko pa po, ino-order ko sa online. Baka sakali pong makapagpatubo ako, ayan po, tumubo. So mga 5 years, hopefully 5 years, makaka-harvest ako. Dito po yung aking mga nakatagong ano po yung aking mga pinatutubo. Kamukha po nito, nag-cutting po ako diyan sa aking indoor plants. At ang ito pong orchids na to, hindi ko po maputol dahil nanghihinayang po ako at patuloy siyang magbulaklak. Pero meron din po ako dito na pinatutubo na ang alam ko po ang nandito ay malunggay. Tapos, meron din po ako dito na yung pong siling haba. Parang may nakita na po akong nakalitaw. Yan po ang aking mga halaman. Ito po ay binili ko maliit na pasulang para lang pong ganito last year. Ngayon po kailangan ko nang ilagay sa malaking pots. Ito po yung mga orchids na to, mga 4 years old na po yan. Ito pong aking salas, nagmumukha po siyang hindi salas pag winter. Kasi po, nandito lahat ng halaman ko. Kamukha po nito, nagbubonsai ako nito. Ito po yung aking Christmas cactus na hindi siya namulaklak this year. Oh, meron po, ayan po. Lumalabas. Kasi ilang araw ko na pong kinikiliti yung dulo niya. Yan daw po ang dahilan para mamulaklak. Ito pong aking another avocado tree. Tinrim ko po siya na para dumami ang sanga. Kaya makikita nyo po yan, marami po siyang sanga na lumilitaw. Ito pong aking gumamela, kulay peach po ito. Bigay po ito ng aking husband ng Mother's Day last year. So, ayan po ang aking pong mga cactus na ito. Hindi po naglulubay itong mamulaklak yearly. Yearly po yan. Ayan po. Yearly po ito. Hindi nagti-stop. Yung iba po yearly, ito po hindi lang yearly. So dito naman po, tinrim ko na po yung aking malunggay kasi po masyadong mataas na payat. So iyan po, pagka summer, ilalabas ko na po yan. At ito pong aking lemongrass, malapit na pong mamatay. Kaya po mayroon na akong kasunod. Ito po katitrim ko lang din po ng malunggay na to. So ito naman, hindi na nahuhuli kay ka-farmer. Kung makikita niyo po, ka-farmer, kung nanonood ka, siguro hindi na nahuhuli ang aking kalamansi. Ito pinasok ko po nung, I think September, na wala siyang bulaklak. Hindi po totoo na hindi mamumunga pag nasa loob ng bahay. Ang gagawin niyo po, pag namumulaklak sila sa loob ng bahay, uugain niyo po siya para nagdidikit-dikit na nagpo-pollinate ang mga bulaklak. Ayan po, napakadami po niyang bunga. Sunod-sunod po iyan na hindi sabay-sabay para ang harvest po is continuous. Kamukha po nito, lalaki pa po yan kasi may sungot. Pero
Kung ilalagay nyo to sa quarter, parang kasing size na ng quarter. Yan po ang aking mga pinagkakalibangan pagka winter. Dito po, nakikita niyo po yung aking mga luya, hanggang laib ko na po ang taas. Yan. Ito po naman, ito yung tinatawag na Thai lemon, Thai lime, Kaifir, I think Kaifir lemon, lime. Ginagamit po ito sa mga sabaw ng Thailandese, Vietnamese, yung po mga dahon. Which sa atin po, para po itong daya, dahil po yung yung dahon niya ang mabango. Nagpatubo po ako ng isang buto ng balimbing, tumubo po diyan. Tinry ko lang po yan. Ito pong aking lemon, kung nakita nyo, kinalgo ko na rin po para po bagong sanga na lumago. Ito pong aking papaya, sinisigurado ko po na sa summer mamumunga ito. Ito po 1 year sa July. Siyempre po pinasok natin kaya hindi yan mamumunga. Pero pag inilabas ko po ito, puputulin ko po yan para magsanga ng bago. At ito po ang aking bonsai na sampalok. Yan, ito po 2 years old. So pag pinaghiwa-hiwalay ko na po ito po ilalagay ko sa paso na hanggang dito po para po magmukha ng bonsai at maging healthy. Ito po yung aking jade. Ito po yung aking pinaka-highlight dito sa aking living room. Nakikita po nyo yung sanga niyan. Ito po ay 15 years old na patuloy ko lang pong pinipins yung mga talbos dyan para po maging bonsai siya. Para po siya yung malaking puno sa Disney World, sa Animal Kingdom. Ganyan po yung itsura. Pangarap ko pong gumawa ng ganon. So, nung nakita ko po na 5 years old pa lang yung anak ko, so 15 years ago, gumawa na rin po ako niyan. Kahit po winter, hindi po ako nag-stop na magtanim. Ini-enjoy ko po yan kahit na minsan nagkakape po ako dyan. Yan ang aking mga kaharap. Yan po ang idol ko. Kilala nyo na po siguro yan. Ngayon po, ito pong pakikita ko sa inyo yung nasa bedroom ko. So ito po, ginawa ko rin pong parang bonsai tree. Pinagtitrim ko po yan para po magkaroon ng sanga-sanga na maganda. So siyempre po nahihirapan sila dito sa loob dahil kulang ng sun, pero patuloy ko po. Ito po 2 puno ito. Ang gagawin ko po dyan, kakayasin ko po yung 2 gilid na yan, saka ko po pagdudugtungin para po magandang tingnan. At ka-farmer, ito yung sinasabi ko sa iyo, hindi na nahuhuli ang aking kalamansi. Ayan po, kapipitas ko lang po niya ng 2 months ago, lahat ng bunga, tinanggal ko na. So, mga 1 week ko siyang hindi diniligan. Tapos, nung pagkadilig ko, ang dinidilig ko po dito yung pangalawang hugas bigas. Dahil, kung iisipin niyo po, ang bigas po sa Pilipinas, lutong-luto sa fertilizer, lutong-luto sa lahat ng mga insecticide. So, ang tendency po nun, yung pinaghugasan nyo ng bigas, nandun pa rin po yung pataba. So, ito po, makikita po nyo yan. Hanggang kaloob-looban po yan. Meron yung bulaklak. Ayan po, nagbababag sila. Ngayon, uugain lang po natin yan. At hindi po totoo na kailangan mag-pollinate yan. Hindi po. Uuga-ugain nyo po iyan. At yung mga bulaklak na yan, parang nagkakasagi-sagi. Tingnan mo nyo po ito, isang maliit na sanga, pero ang dami niyang bulaklak. So, ka-farmer, hindi na nahuhuli ang tanim ko sa'yo. Ito, hindi 24 hours ang kanyang araw, pero nakita mo, masiglang masigla. Ayan, meron na rin pong naunang bunga. Ayan po mga naunang bunga yan. So, ito pong sabay-sabay na to, napakadami. Makakalabas na po ito sa dito sa labas. Tsaka na po yan lalaki ng gusto. Ito pong aking dayak, galing po ito sa seed. Last year ko lang po ito itinanim. So makikita niyo po, meron na po siyang mga 24 inches. Baka hindi lamang po. Tapos ito po, tinanggal ko lahat ng dahon. Pareho din po yan, dayak din yan. Yung nilalagay sa sabaw ng mga Thailand.
Tinanggal ko na po lahat ng dahon para po mag-spoon siya diyan sa mga pagitan ng mga tinik. Ito po yung papaya ko na itinanim ko po last November. So, naghihintay na lang din po yan ng transplant. At ito pong orchids ko na to, sa isang pots, 6 po sila. Ang nilalagay ko lang po dito mga 20 pieces na ice cube. Ayan po at namulaklak na. Kakaroon na ng bud at ayan po at lumilitaw na. So, kada umaga po, ito pong kalamansi na to, napakabango. Para po kayong may sampagita, sampupot sa bedroom ninyo. Tingnan niyo po yan, ka-farmer. Tingnan mo naman yan. Oh, sa isang sangang maliit, kung gaano karami yan. Pero pakikita ko po sa inyo, ang kalamansi po, hindi po natin kailangan ng maraming bulaklak. Dahil po, hindi naman yan lalaki. Ang magiging bansot. Kaya po, tama na po yung kada sanga, tatanggalan nyo po ng 1 inches. Kamukha po niyan. Oh. Tatanggalan nyo po yan ng itong nasa taas. At saka itong nasa baba. Ayan. Tinatanggalan ko po yan para po napopromote yung paglaki ng ila. Hindi po kailangan na lahat na yung bulaklak ikip natin. Yan po ang aking pinagmamalaki sa aking kwarto ka-farmer. Ang daming bulaklak pero tinatanggal ko pong isa-isa. Kainit na po ang ating oven. Tandaan po natin 250 degrees. Nainit na po, na-preheat na po pati ang ating casserole. Blue. Ingat po kayo dahil po ako'y napasaw dito last po. Masakit. Ayan. Kung sana siya nang nangyari. Ito po. Tapos po, pagpo muna natin ito. At ito po, ibabalik sa oven. Nakikita niyo po ba yan? Init po. Ito naman po isa, yung maliit. Kaya yung sinabi ko, yung pinakamalaki dito po sa oval. Ito po ang ating maliit na loaf. So, 30 minutes po na may takip. 30 minutes na walang takip. Bubuksan na po natin after 30 minutes, bubuksan na po natin. Tsaka nga po pala mga mamita, dito po ako sa kusina sa baba nagluto. So, kung magkakapali, whoa, boy, you have no idea how beautiful it is. Hindi pa po ito luto. Ingat lang po. Tingnan niyo po yung aking tinapay. So, papaininin po natin another half an hour. Natin na pong kukunin ang ating loaf. Kung ano ang itsura. There you go. Beautiful. So pretty. Oh, look at that. Let's turn it off and make sure you don't touch any part of the skin in this pot. It's way too hot. Voila, Papa. Voila. Beautiful bread.
bread with butter. Look at that beauty. Okay mga mamita, titikman na po natin ang ating French bread. Unahin po natin ito. Ang white darling. Papalab. Itakan po natin. At kami po ng ating mumbanong ay kakain ng freshly baked na pie. Okay. David, would you like some fresh bread? Yeah, I'll give you a big piece. Yeah. My son loves this bread. So basically this bread is gonna go on fast. Look at my bread. It's beautiful. See that? It's a real French bread. Here you go, darling. Now it's me and my husband. So we have some appetizer. Meron po tayong ito po yung last summer. Ito po yung aking nahuli. Actually, binigay po sa atin ng aking kaibigan. Susungdagat po ito. What do they call this? Wrinkle? Yung pong malalaki na susungdagat. Sensya na po kayo, kagigising ko lang sa aking lap. So, pinikal ko po ito sa olive oil, garlic, salt, pepper, flaky pepper, at saka po, balsamic vinegar. Makikita ko po sa inyo, ito po ito. Ito po yung susungdagat, kaya po napakasarap. Yan po, ang lalaki po niya. Yan po kalalaki. Pero susungdagat po ito. Hindi tabang, kaya meron po ito. Wala po kasali yung nakakatakot kainin. So na natin dito sa wrinkle. Ating mix of fresh with more. Fresh. The dish is good. The wrinkle. Lagyan po natin ang butter. Butter. Ito natin isaw-saw sa sauce. Ang sarap po ang hang. Tapos yung seafood po lasang-lasa. So every summer po, gumagawa po ako nito ng at least I make it 15 or 20 jar until next summer. Masarap po sa appetizer. Diba pag kumain kayo sa mga Italian restaurant, bibigyan kayo ng tinapos sa olive oil with rosemary and garlic. Ito po, masarap po dito sa ating wrinkle na ganito. Marami po lasang finger licking good. Sabaw pa pa.
dito na lang po mga mamita. Maraming pong salamat sa mga new subscriber. Salamat po sa Farmer at sa Rowena to Go. And sa lahat po ng aking magiging subscriber, please like, share, subscribe, and ring the bell. God bless po sa ating lahat. Hanggang sa susunod po. Yes, I'll come back to you, then I'll ask what have we done. Thank you for watching. Please like, subscribe, and hit the ring button. And don't forget, God is good all the time. Thank you for watching.